Yan. Alright, magandang gabi sa inyo lahat mga ka-MUG. At welcome sa panibago nating live stream. Eto na nga, pag-usapan natin or kilatisin natin yung tatakbong mayor at vice mayor. So, I think confirm na mag-ina versus mag-ama. Mag-inang Castañeda and mag-amang Concepcion. Diba? Ang maglalaban. Okay, may lumabas sa balita dahil nga may kaso si AJ, nagpalit yung dalawa. Ang tatakbo ng mayor ngayon is si Jesse Concepcion. At ang tatakbong vice mayor si AJ. Ayaw makawala sa kanila yung ano, no? Yung posisyon, ano? Talagang, talagang gusto nila kanila pa rin, no? Ang posisyon. Well, bago yan, guys, intro muna tayo, intro muna tayo habang naghihintay tayo ng iba pa nating viewers. Maganda pag-usapan to. Sana paki-share ng video para naman makapanood din yung iba. Okay? Paki-share po, paki-share. Intro muna tayo, intro. Ang title po ng kanta nito is Save Mariveles. Alright? Save Mariveles. Dati pong tagline ng mga nila Jesse noon. Kaya lang, hindi naman nila sinesave nasisira nga actually ngayon eh. So tayo na yung magsasave ngayon, tayo mga mamamayan ng Mariveles. So pakinggan po natin yung song. Yan. Operate ngayon yan. Wala daw silang permit yan galing sa bahay. Yan po. Sana po makatulungan nyo dito yung mga residente. Basta-basta na lang sila nag-operate. Walang paliwanag sa mga barangay official. Mariveles tayo magtagpuan, kalayaan, pag-ibig sa bayan. Sa korupsyon tayo'y lalaban, pagtibayin ang ating lakas. Demolasyon ng bahay ating tutulan, kalikasa'y ating iyaman. Ikaw ang kalikasan sa ating puso, tahanan. Ibuto ang tamang kandidato, yung hindi magnanakaw, kasama tayo sa laban ng katotohanan. Mga politikong sinungaling, iwanan, sama-sama tulungan sa daan. Taimtim na kabayanihan, ang bayan natin. Share po ng video, pa-share. Handog nating pagmamahalin, kwento ng ating bayan, nasa kamay natin ngayon. Mangarap ng lahat, abutin, korupsyon at kasinungalingan, gabiin. Puso'y magkaisang lahat, laban natin, hindi matitinag. Katarungan, pag-asa ng bayan, manindigan sa tamang landas. Iboto ang tamang kandidato, yung hindi magnanakaw, kasama tayo sa laban ng katotohanan. Mga politikong sinungaling, iwanan ang tamang kandidato. Hindi magnanakaw, kasama tayo sa laban ng katotohanan. Mga politikong sinungaling, iwanan. Yan, nakita niyo yan yung mga ginigibang bahay sa Orion yan eh. So ayun, maraming salamat, no. Ang gumawa po ng kantang yan eh, wala pong iba kundi ang inyong lingkod, Nax. Ganyan ko kamahal ng Mariveles kasi imagine nakakagawa na ako ng kanta. 'Di ba? Eto na nga.
pag-usapan natin, itong dalawang maglalaban na mayor, dalawang apelyido lang Castañeda at saka Concepcion. Mag-ama versus mag-ina. Ngayon, kikilatisin natin sila kung sino ba talaga ang karapat-dapat na maupong mayor. Okay? Siyempre, nag-background check tayo. Nag-background check ako, nag-research ako kung ano ba ang ginawa nitong dating mayor na si Jesse at itong si Mayor AJ Concepcion at si Jocelyn Castañeda na dati rin namang mayor. Okay? At si Jaja. I-background check natin. Si Jaja wala akong masyadong nakita pero well, mamaya malalaman natin. No? Unahin natin. Sino gusto nyo unahin natin? Comment. Type 1. Type 1. Gusto nyo ba unahin si Jesse? O makipag-cooperate naman kayo. Kahit tatlo lang kayo. Nag-aalis lang kasi agad yung iba eh. No? Yan. Sino gusto nyo unahin natin? Guys. Sige na nga. Unahin natin si Jesse. Unahin natin pala si AJ. Si AJ muna. So, eto nakita ko. Okay, ito yung nakita ko. Tingnan nyo ha. Well, eto hindi to galing sa akin ha. Galing ito sa DCRH. May nag-post lang. Pinost ko rin pala to sa MUG. So, binura ko kasi makaka-copyright ako, no? So, eto na nga. Panoorin natin to news. Para kay AJ to, para kay AJ. Ako, ito. Bati nga pala natin yung mga taga Maribeles sa Bataan. Ako, yung mayor dyan sa Maribeles sa Bataan. Ako, kinasuhan ng graft. Allah! Abay si Mayor Ace Jello Concepcion, pati na si Barangay Chairman Florante Malimban ng Maribeles sa Bataan. Kinasuhan dahil sa paglabag sa Republic Act 319, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Hala? But at namang ginawa nitong si Mayor Ace Jello Concepcion at Barangay Chairman Florante Malimban. Abay, na isampa na pala dyan sa inyong tanggapan na Justice Sam Martires. Oh, yun. Ito na nga. Ang unang naging kaso po dito, yung may-ari po ng lupa na kinatitirikan yata nitong PhilOil. So, yun po yung na nagkaso. Parang kinaso yata noon is parang abuse of authority. Ano po? Ngayon, nagkaroon yun ng probable cause. Kaya nga, nasuspended sila. And hindi ko alam, baka po may probable cause na rin itong graft and corruption nitong si AJ Concepcion. Okay? So, ngayon nga po, nasuspended si AJ ng 6 months. 6 months na suspended. Tama, di ba? And nakaupo na siya ngayong September. So, pero hindi po ibig sabihin yan, wala na pong kaso si AJ at si Malimban. Kasi kasama dito si Malimban sa kaso eh. Yung kapitan po ng yung kapitan ng Alas Asin, kasama dito sa kaso. So, baka po kasi iniisip ng ating mga kababayan, absuelto na itong si AJ sa kaso niya. Hindi po. Natapos lang po niya yung 6 months na suspension niya. Kaya nakaupo siya ulit ngayon. So, ibig sabihin po niyan, tuloy-tuloy po yung kaso ni AJ at nitong si Malimban. Graft and corruption, sabi dito eh. Di ba? Graft and corruption. So, kailangan pa ba nating i-research sa Google kung totoo itong kaso nito? Hindi na. I think, hindi naman magsisinungaling ang DCRH at itong si Deo Macalma. Di ba? Kapit tayo. Hindi, T. So, ayan. At itong si AJ po ay isa rin abogado. Pangalawang term niya sa pagiging mayor ngayon. So, ayun yung mga background ni AJ. Ang tanong, ano ba yung mga nagawa ni AJ? Meron ba? Ano ba yung mga nagawa? Yung view deck sa Sisiman. Bukod doon, ano pa ba? Yung kalsada na pinakita ko sa inyo na natuklap agad.
Tapos yung kalsada doon sa may tabi ng tatay niya, na bahay ng tatay niya, na si Jesse Concepcion, natuklap na rin agad, lumitaw na ulit yung mga graba doon sa kalsada. Ngayon may ginagawa na naman doon sa harap ng bahay ni AJ mismo. Tingnan natin kung ilang buwan tatagal yung kalsada na yon. Ano? Abangan natin pag nangyari. So ito na nga, so may kaso na graft and corruption. Napakabigat pong kaso nito, mga kababayan. Kaya hindi naman sa pagano, no? Baka po bigla na lang magkaroon ng warrant itong si AJ. Kaya ang nangyari po, eto na nga, may nabasa akong may nakita akong isang post na sinasabi nga doon na nagpalit na sila ng posisyon. Magme-mayor na si Jesse Concepcion ngayon. Diba? Si Jesse Concepcion na ngayon ang magme-mayor. And si AJ na ang magvo-vice. Diba? Anyway, hindi natin pwedeng sabihin na parang ayaw nilang bitawan talaga yung posisyon kasi yung Castañeda, parehas din mag-ina rin eh. No? Pero wala tayong magagawa dyan, dynasty. Wala tayong magagawa dyan, nandyan na yan eh. Sino ba ilalaban nating vice? If ever, hindi si Jaja, sino ba po pwede? Parang wala rin ako kasi maisip, no? Anyway, kaya nga nandyan na yan, yung background na lang ang tingnan natin ngayon, kilatisin natin kung karapat-dapat ba itong mag-amang Jesse Concepcion at AJ Concepcion. Alright, punta na tayo kay Jesse. Kay Jesse na tayo ha. Kasi si AJ, malino naman na may kaso siya, meron siyang ongoing kaso sa ombudsman. Alright? So, punta na tayo kay Jesse Concepcion. Eto guys, no, mga kababayan ko, mga ka-MUG, kaya po ito yung pinapakita ko rito mga kaso. Kasi ito po yung pinaka-importante. Hindi na po dito importante kung abogado pa siya. Yung bang credibility niya as a lawyer, okay ba? Diba? Si Jesse Concepcion, ano ba siya? Isa siyang doktor, dentist. No? Kailangan pa ba nating malaman? Kailangan pa ba nating pagbasihan yung pagiging dentist niya? Hindi naman eh. So, ang pagbabasihan natin dito kung ano ba yung nangyari nung sila ay mga nakaupo. Alright? Diba? Well, unang-una, nauubos na yung bundok natin. Kabebenta. Mula nung sila yung naupo. Pangalawa, kabi-kabila ang demolition ng mga bahay mula nung sila ang naupo. Diba? Totoo naman eh. We're just, we're just saying facts, no? Ang sinasabi lang po natin dito is katotohanan. Sige, sasabihin ninyo, magiging bias ako dito. Well, siguro nga, isipin niyo yan, wala naman ako magagawa doon. Kung isipin niyo na ako po ay bias. Well, kasi, susuporta ako kay Jocas eh. Aminin ko na sa inyo, susuporta ako kay Jocas eh. Doon sa may gina. Bakit? Malalaman niyo mamaya kung bakit ako kay Jocas susuporta. Okay? Kasi nagba-background check ako eh. Inaaral kung sino ba dapat talaga ang dalin eh. Sana dapat kayo ganun din. Okay? Sabi ko nga palagi, susuporta tayo pero hindi sasamba. Kasi pag sinamba natin yung mga yan, hindi na natin makikita yung mali nila. Okay? At pangalawa, para hindi na tayo magbenta ng boto natin. No? Para hindi na natin ibenta yung boto natin na mamulat tayo sa katotohanan na dapat ganito yung pinipili nating mayor, yung hindi magnanakaw. Diba? Yung walang kaso ng corruption, yung walang kaso ng graft and corruption. Okay, napapahaba tayo, punta na tayo kay Jesse. Okay, so ito nakita ko to sa isang post, pero may papakita ko sa inyo isang article, no, mula sa Google na hinanap ko rin para naman meron tayong supporting documents na itong kaso ni Jesse Concepcion may katotohanan talaga. Alright? Eto na. Eto na nga. Eto na nga. Yan. Siguro naman, palakihin natin konti para mas mabasa ninyo. Wait lang. Yan. Basa nyo na ba?
Nakita nyo na ba, guys? O, ayan. O, ayan, may ano yan, ha? May ano pa yan, may tawag dyan. May picture pa. May mugshot. May mugshot. Sorry. Kasi ano, nagtsatsaa ako. So, dapat itong si Maribeles fake news wall, ginagawa din niya to. Kaya lang hindi niya pwedeng gawin to kasi bulag yun sumasamba yun sa kandidato niya no? Sumasamba yun kaya yun, ipagtatanggol lang niya yung kandidato niya pero hindi niya gagawin tong ginagawa ko. Okay? So sana paki-share nyo naman, 'di ba? Para naman mapakalat natin itong information na pinapakita natin ngayon sa Madlang People. Alright? O, ito may comment si shoutout sa Policarpio Sardido. Sabi niya, naku, joke sa Jaja tayo para maibalik yung totoong serbisyo na tiga Maribeles. Okay, good. That's good. That's good po, no? At nakita ko naman. Pero mamaya natin tatalakayin yan, no? Kasi nagka-problema rin sa panahon ni Joe kasi. Dito sasabihin natin yung totoo. Hindi ko kailangang pagtakpan kung ano man yung mga nangyari nung panahon ni Jocas. Kasi marami nakarating na balita sa akin before 'Di ba? Pero, basta mamaya, tapusin lang natin ito kay Jesse. Okay, ito yung kaso ni Jesse. Okay? Ang nag-post nito, si Joseph Pereira. Kung natatandaan ninyo, si Joseph Pereira, ang nag-post at siya din ang nag-file ng case. O, kaya lang, ito si Joseph Pereira, mukhang nainggit sa kabila. So, kumampi na lang din sa kanila. And ang alam ko, inurong yung kaso. So, parang hindi nagkaroon ng probable cause. Pero ito mukhang nag-fulfill tong kaso na to. Kaya nga nagkaroon ng conviction si Jesse Concepcion before na parang in 2 years, in 2 terms, parang hindi siya pwedeng tumakbo. At ngayon nga, natapos na yon, pwede na siyang tumakbo ulit. So, ito basahin natin. Justice for people of Maribeles. Kala mo naman talagang concern si Joseph, no? Pero totoo itong kinaso niya kasi. No, wag na natin tignan yung tao, yung kinaso na lang niya. Totoo kasi ito. This is a matter of public interest. People of Maribeles, Bataan should know. These are court records, people of the Philippine versus Jesse I. Concepcion criminal case number RQZN-18-03679-CR for violation of Section 3 of Republic Act 1319 of the Anti-Graft and Corruption Act. Sama-sama tayong labanan ng korupsyon. Sabi ni Joseph Pereira, na ewan ko kung nasaan na to. Pero totoo kasi ito documented Ang problema kasi kay Pereira, hindi niya binura. Kumampi nga siya kasi sa kabila 'Di ba? Nakakatuwa lang sa politics, ganyan talaga Pero ako hindi niyo ako mapapaganyan. Magkamatayan na tayo dito. Hindi niyo ako mapapaganyan. O, teka lang i-close up natin. O, ayan. O, eto, warrant of arrest. O, kita niyo Ano lang to, ang kaso lang dito is 30,000 pesos pero graft and corruption pa din. Tama. Hindi niyo pwedeng pasinungalingan na ito hindi totoo. Hindi to galing sa akin. Galing to kay Pereira at galing ito sa korte. Alright? So, tingnan natin kung saan region. Ayan. Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Branch 93, Quezon City. Doon sinampa ang kaso. Okay? Doon sinampa ang kaso. So, yung mag-ama, parehas na may kasong graft and corruption. Iboboto nyo ba to? Guys, tanong, iboboto nyo ba to? Comment kayo, comment. Huwag kayo matakot. Wala kayong dapat ikatakot. Okay? Pera natin ang ninanakaw ng mga ito. Bakit hindi natin ipaglaban yung pera natin? Kaya wala kayong dapat ikatakot. Mag-comment kayo. Hindi, okay lang kung ayaw nyo mag-comment. Pero sana mag-comment kayo, guys. Para naman may kausap ako. Para naman
share nyo rin yung thoughts nyo, yung nasa loob ninyo. Alright? Kaya ko po ito ginagawa, kasi nga po, pera natin yung ginagamit dito. Tax po natin ito. Diba? O ayan o, tingnan nyo. Please accept the payment. Ito yung resibo. Kaya, matibay na meron talagang graph. Diba? Ito yung resibo. Ito yung mga ebidensya. Pinapakita ko sa inyo. Ayan, may waiver pa. Kita nyo nakalagay dyan, People of the Philippines Plaintiffs. Ibig sabihin tayo yung nagrereklamo dyan. Tayo yung kalaban dito ni Jesse Concepcion. Waiver. The herein accused Jesse Concepcion in case he jumps bail or fail. O ito nag-bail yata, nakapag-bail yata siya dito. O yan, o, kita nyo na, convicted siya dito, alam ko eh. Upon perusal, examination of the formation in the above caption, case and accompanying documents attached there too, the court finds the existence of probable cause for the issuance of warrant of arrest against, may probable cause. May probable cause. Ayan yung mga ebidensya. Kaya, totoong-totoo ito kasi may mga ebidensya pa eh. 2018 siya inaresto. Ayan, yung mga ebidensya ni ni Pereira. Ayan. Diba? Ayan, may mugshot. So, may probable cause, no? So, may nakita dito ang prosecution na may graft and corruption practices nung panahon ni Jesse Concepcion. Ito pa. Punta tayo dito sa sa Googles. Ang nagreklamo rito is yung mamamayang, yung may group tayo dyan na ang pangalan is Mamamayan ng Maribeles Laban sa Korupsyon, MMLK. So, ang presidente rito ay walang iba kundi si Joseph Pereira pa din. Okay? So, kaya ginawa ni Joseph Pereira, yung MMLK na yan, para nga daw labanan niya ang korupsyon. So, ayun ang problema. Nilabanan niya, pero kinampihan niya. Di ba? Ano to? Ito ba yung If you can't defeat them, join them. Naku, baka hamunin ako ng debate nun. Mahilig pa naman magamo ng debate yun. Diba? So, ito na nga. Ayan. Wag na. Ito, complaints have been filed before the Office of the Ombudsman. Pero parang ito, walang nangyari ito, parang iniurong eh. Binawi ito ni Jose Pereira. So hindi nagkaroon ng probable cause. Pero ito, may mga sinabit kasi siyang mga ebidensya rito. Ito, ang pagkakaalam ko, ito yung sa sa mga kontraktor, no? Ayan. Complaint Mamamayan Maribeles Corruption Incorporated, presented by President Joseph T. Pereira and Corporate Secretary George Robles. Imperial pa yung rito, Secretary. Ano nangyari kaya di sa kaso na to? To charge both respondent before the Sandigan Bayan with violation of Republic Act 3019. Ayan. Anti-graft and corrupt practice. Di ba ang daming corruption ng panahon niya? So eto, may mga ebidensya sila, supporting documents submitted to the Ombudsman including expired Philippine Contract Accreditation Board, contractor license and contractor findings. So, ito na nga. Ayan may mga ebidensya silang sinubmit. So, credible naman siguro itong mga ebidensya na to. Diba? Kaya lang, parang hindi na natuloy ito. Itong kaso na to kasi nga, lumipat na ng kabilang kubol itong si Joseph Pereira. At isa pa po, isa pa pong kaso rito, yung truck ng basura na di umano ay binili daw ni Jesse ng kanyang team noong panahon niya sa Hong Kong. Yung pala, may mga documents din po ako noon. May hawak akong documents noon. Yung pala, binili lang sa Nueva Ecija, sa Gapan. Ang pagkakabili di umano sa truck sa Hong Kong is 11 million. Ang alam ko nga, pinuntahan pa to ni Jocas sa Hong Kong yung company pero walang nakitang company na nakasaad doon sa resibo. So, ayan. Pangalawa, nung nalaman nga ni Joseph Pereira
na ito palang, kasi nga, pinarehistro nila eh. Ang tagal na stock niyan eh, bago nila ginamit. Kasi nga, hindi nila maparehistro kasi mabibisto na kung saan galing lang yung truck. So, yun nga, pinarehistro nila, nalaman ni Joseph Pereira na itong palang dalawang truck na ito ay binili lang sa Nueva Ecija ng 500,000 bawat isa. Pero yung dalawang truck na yon ay nagkakahalaga ng, hindi ako nagkakamali, 23 million dalawang truck na niresibuhan na galing daw Hong Kong. Grabe, di ba? Grabe. Pero hindi yan nasampahan ng kaso. Hindi yan nasampahan ng kaso. Alam ko, sinama nila sa kaso dito, sinama pa ni Joseph Pereira noon, yun nga lang, inurong niya kasi. Inurong niya yung, hindi ko alam, kasi nga, bumaliktad yata, at as itong si Pereira, sumama na sa team nila sa kabilang kubol. So, yun. So, in exchange, iurong yung kaso. So, ngayon, parang nasa Limay siya ngayon, dun siya nagkatrabaho, dun siya ipinasok ng mga Garcia. Alright? So, itong mga conception, walang iniwan sa mga Garcia. Ganun din, parehas lang din. No? Ayaw bumitaw sa pwesto, kasi nga, maraming, alam nyo na, busin ko lang itong kape ko. Maraming pangako mga Garcia, kagaya ng demolition, wala daw demolition, pero may demolition naman. Diba? Tinapi ko na yan. Sa mga hindi pa nakakapanood, nandito lang po yung sa page natin, panoorin po ninyo, at pakishare na rin. No? Yung demolition ng mga bahay na ipinangako ni Abit Garcia na wala daw, pero meron naman. Diba? Akala lang natin wala, pero meron. Alright? So ito na nga. Punta naman tayo kay Jaja. Okay? Si Jaja kasi hindi na ako masyadong nag-research. Pero si Jaja naman kasi dating konsehal, laging number 1 at tumakbong ang konsehal, tumakbong vice mayor, silang dalawang magina noon, natalo. And nung natalo siya, nag-graduate siya ng Abugasya. Okay? Nag-graduate siya ng Abugasya. At nakapasa sa board. Last year lang yata. So, abogado na siya ngayon. And wala naman tayong nakitang kaso ni Jaja. Pero si Jokas, may kaso. Yan. May kaso si Jokas. So, ito na nga. Noong panahon kasi ni Jokas, ang mga naririnig ko is mga sumbong-sumbong sa akin, no? Mga text, sumbong-sumbong kay Bongbong. Hindi daw nagnanakaw si Jokas, which is very good. At wala talagang record. Kasi kung meron, ang pagkakalam ko, hindi naman si Jokas nagpabura ng mga records sa computer and pati mga hard copies, wala naman siyang inalis dyan sa munisipyo nung siya ay bumaba sa pwesto. Nung nag-take over si AJ. So kasi kung meron, sana kinasuhan ni AJ ng corruption itong si Jokas. Kaso wala eh. 'Di ba? Wala siyang may kakaso kasi walang record ng corruption itong si Jokas. Ang problema, yung mga nasa paligid daw. O, sino ba yung mga nasa paligid ni Jokas? Kilala nyo ba? O, kaya nga ito sinasabi ko sa inyo. Kahit pasabihin ninyo na sumuporta ako kay Jokas, pag may katiwalian dyan, ako mismo ang babanat. Tandaan nyo yan ha. I-record nyo na to. I-record nyo na to. Kapag may katiwalian, ako mismo ang babanat. Tandaan nyo yan. Kung sino man yung mga nasa paligid ni Jokas na yan, huwag na nating pangalanan. Pero alam ko mga pangalan. Huwag na natin pangalanan sa ngayon. Pero sana huwag nang ibalik ni Jokas pag sa inaupo ulit. Diba? Baka nanonood si Jokas ngayon eh. Tony Mac, dyan ka ba? Tony Mac, nanonood ka ba? Ingat sa biyahe. Kasi kausap ko si Tony Mac kanina. So, eto na nga. Ano ba yung mga ikinaso kay Jokas? May kinalaman ba ito sa pagnanakaw? O dahil pusong mamon lang or balat sibuyas lang itong nakaupo ngayon? Kasi mga cyber libels yung mga nakita ko rito eh. Ito oh. Oh. Saan ba yun? Ba't nawala na? Ito. Ito, ayan.
Ito yung obstruction of justice na ikinaso kay Jocas. Ito yung sa ano yata to, yung dun sa mga ebidensya yata patungkol dun sa nasirang si Sir Panat, no, si Jonathan. Ayan, no. Ito po 'yon, kinasuhan siya ng provincial director ng police ng obstruction of justice. Kasi nga daw pinakuha yung ebidensya, and hindi ko alam kung ano nangyari niya diyan, no. Pero nag-update po ako dito, di umano, wala na rin tong kaso na to, tapos na to. Okay, tapos na, isa. Oh, 1-0 ha, tapos na. Oh, ano pa? Ah, ano to? Ano naman to? Maribeles Dodge file Raps BS Mayor. Maribeles Bataan members in Township, Sangguniang Bayan, lodge administrative charges against Mayor Jocelyn Casay Sangguniang Panalawigan, charging her with dishonesty, oppression, misconduct in office, ghost, negligence, and abuse of authority. Asan na? Anong nangyari dito? Meron ba? Nangyari ba dito sa kaso na to? Alam ko wala na rin tong kaso na to, abuse of authority. Meron bang abuse of authority kay Jocas noon? Baka ito yung kaso na abuse of authority, yung nire-raid ni Jocas, yung mga tawag nito, yung mga presinto, ng mga nila Jesse noon, nila AJ noon, na akala ni Jocas nandun yung pera na bilihan ng boto, di ba? Well, sabi ko nga sa inyo, yung bilihan ng boto, totoo naman talagang meron. Pero hindi ko sinasabing sila AJ ang namimiling boto o si Garcia ang namimili ng boto. Pero isa lang ang totoo, may bilihan ng boto sa Maribeles at sa buong Bataan. Alright? Pero sure ako, hindi namili ng boto si Jocas nung panahon na siya ay nanalo. At nung panahon na siya rin ay natalo. Hindi rin siya namili ng boto. Diba? Kasi marami nagpasa sa akin ng evidence na mga ebidensya ng vote buying. Pero hindi ko na sasabihin na kung si AJ man yun o si Garcia. Okay, mga Garcia. Yung mga dynasty ng Garcia. Sana mapalitan na rin yung mga Garcia, no? Ganito lang ginagawa sa atin. Kinakawawa tayo. So, ito. Mayor Lito Rubia, Katipon. Siyempre, mga kalaban to ni Jocas. Of course. Di ba? Provincial Board Capital Compound, Balanga Wednesday. They were complained by their lawyers of LIGO. The mayor had yet to issue a statement at press time. He wanted to sincerely work with her since the first day we all got elected despite belonging of different political parties. For the sake of the people of Maribeles, we supported her with, talaga ba? Talaga ba, Lito Rubia? Totoo ba yan? O plastikan lang yan? Sumuporta talaga kayo? So ano nangyari? Ano nangyari dito? There's a complaint that Castañeda accused them of selling out their constituents in favor of a certain company. Oh, really? Ano ebidensya? Ba't parang wala nakalagay ditong ebidensya? Diba? Ba't parang puro ano lang to, puro article lang, walang nakalagay na kagaya dito nakalagay na may mga ebidensya silang sinubmit. Bakit dito parang wala? Diba? Bakit wala? Bakit wala mga ebidensya? So wala to. Slap suit. Though wala tayong anti-slap suit dito sa Pilipinas, pero meron pong slap suit. Kagaya nito, slap suit to eh. Walang kwentang kaso to eh. Okay? Sunod. Anong kasunod? Ito pa. Ito. Inquirer, from Inquirer. Balanga City, robbery complaints. Ito yung may binasag na salamin ito, may ebidensya to. Binasag di umano yung salamin ng sasakyan at ninakawan di umano. Pero, magnanakaw. Magnanakaw yung mayor na may pera naman. Well, siyempre, yun na lang din ang ikakaso dyan, no? Pero ito, hindi ko alam kung ano na nangyari sa kaso na to. Hindi na natin pwedeng pag-usapan dahil ang alam ko, ongoing itong kaso na to. Pero I think may mali talaga dito si Mayor Jocas. Pero siguro naman, hindi naman siya ang gumawa niyan eh. Diba? Bahala na yung dyan, bahala na yung korte maghusga dyan. Pero I think, wala rin tong kaso na to. Diba? Wala rin to. Alam nyo naman, ang re-raid,
Nung panahon na yan, si Jocas, parang vote buying buster. Vote buying buster si Jocas Moran. Ngayon, ano ba ang credentials nitong si Jocas? Isa rin po siyang abogado, nagkaroon ng isang term na mayor, laging nagna-number 1 din nung siya ay nakatapos siya ng term ng kanyang pagiging konsehal. Isa rin po siyang negosyante. Okay? At wala siyang record ng corruption nung siya ay naupo. Sagutin mo to Maribeles Fake News Wall. Gusto ko sagutin mo to Gusto ko magkaroon tayo ng sagutan Di ba? Tapos pakita ka rin mga ebidensya mo na si Jocas ay nagnakaw. Hindi yung puro magki-clip ka ng mga video ko o video ni Jocas noon. Tapos parang sa'yo, ebidensya na yon na may ginawang masama itong si Jocas. Alright? So, ito nga, sinasabi ko sa inyo, mga guys, no? Bias ba ako dito? Bias ba ako dito? Hindi. Bakit kanyo? Ipinakita ko rin naman yung kaso ni Jocas wala naman nung nakitang graft and corruption na ikinaso kay Jocas. Meron ba? Wala naman lahat ng kaso niya, pinakita ko sa inyo. Walang kaso ng graft and corruption itong si Mayor Jocelyn Castañeda. Wala. So, kung kayong papipiliin, kayong sampunan dyan, Jocas, Castañeda o Concepcion? Type 1, pagka Jocas. Type 2, pagka Concepcion. Kaya lang, dali! Well, patapos naman na tayo, guys, no? Ayan, pinakita ko sa inyo na yung mag-amang Concepcion, may mga kaso ng graft and corruption. At ongoing yung kay AJ Concepcion na graft and corruption sa ombudsman. Hoy, may Jocas ng isa, si Chit Francisco. Shoutout sa'yo, Chit Francisco. Siyempre, doon tayo sa hindi magnanakaw. Di ba? Doon tayo sa walang kaso ng graft and corruption. Kaya lang, sabi ko nga, yung mga nagsusumbong sa akin noon, yung mga nakapaligid daw kay Jocas, sana hindi na makabalik yung mga yon. Kasi yun ang makakasira sa kanya. Ngayon, ito pa isa. After election, mga naririnig ko, ito daw si Jocas kasi matalak. Ito to namang matalak. Sorry kung nanonood ka ngayon na Yorme Jocas sorry Ito to namang matalak ka Pero, yung pagiging matalak ba ng isang mayor ay makakaapekto sa ekonomiya? Pag naging matalak ba ang mayor ay magnanakaw na? Diba? Normal niya yun Importante, hindi tayo ninanakawan. Importante, ginagawa niya, yung trabaho niya, pinaglilingkuran niya tayo. Alam niyo mga kababayan, no? Yung mga yan, alipin natin yung mga yan. Yung mga nakaupo na yan, alipin natin yung mga yan. Kaya lang ang nangyayari, parang sila yung nagiging boss. Tayo yung mga nagiging alipin. Bakit? Kaya nga public servant Ano ibig sabihin ng servant? Diba? Yun, may nagpa-shoutout si Anthony Galorpo. Si Anthony Galorpo nagpa-shoutout. Tatakbo rin pong konsehal yan At napakabait na tao po niyan. At napakaganda rin po ng credential. No? Walang bad records. Matagal ko po kasing kasama. Ngayon, eto na nga. Yung pagiging matalak ba, nakaka-apekto ba sa ekonomiya ng bayan natin? Diba? Kung si AJ ba yung nakaupo nung pandemic, lahat kaya ng mga taga Maribeles makakatikim ng makakatanggap ng mga ayuda? I think hindi ngayon nga lang pag sa tupad nga lang may reklamo Yung mga kampi lang nila ang nakakalista sa tupad. At yung matagalista pa, nagkakapera pa daw di umano hindi ko alam kung totoo. Actually, may text sa akin ngayon. Actually, may nag-text sa akin ngayon. Eto, papakita ko sa inyo para sabihin nyo naman hindi totoo. Kaya lang, sabi siyempre, takot. Ayaw magpasabi kung sino siya. Ay, sorry. Ano ba yan? Ito, si Amigo. Yung tupad daw na beneficiaries,
mag-asawa, pero bawal po 'yan, ha. Yung mag-a-appoint po ng tupad, halimbawa yung kapitan mag-a-appoint po ng sa tupad, hindi po pwede mag-asawa, bawal po 'yan. Bawal na bawal po 'yan. Kailangan po isa lang sa mag-asawa. Kaya pag may nakita kayong gano'n, ireklamo nyo. Pwede nyo reklamo 'yan. O tapos, yun, sabi dito, hindi ko alam kung totoo to, ha, kasi natatakot yung nagtatakot yung nagsumbong, eh. Sabi dito, ang malupit, sir, yung asawa ng kapitan nakasabay na mag-payout sa Malaya Covered Court. But wait, there's more. Di lang kapitana ang nag-payout, pati anak at manugang anak ng putatsing naman. Ang kakapal naman ng mukha nitong kapitan na to. Pati anak to, pati manugang nag-payout sa tupad. No, malamang hindi nagwalis yun. O, di ba? Yan. Kasi nagagamit ang tupad ng mga politiko, mga hayop na yan. Mga hayop na politiko na yan, di ba? Mga tarantado talaga, eh. Alam nyo ba na pera natin ang ginagastos dyan sa tupad na yan? Yan po ay under ng DOLE. Project po ng DOLE yan. At yan po, imagine nag-payout yung anak saka yung kapitana. Ang barangay B. Mukhang balon pa to, Pero may batang gastos kasi. Nabala na kayo. Ayaw ko sabihin kung sinong kapitan. Saan kapitan ito? No? Nag-payout yung asawa ng kapitan. Ang kapal ng mukha mo, kapitan, kung sino ka man. Sana tamaan ka. Hayop ka. Tarantado ka, ang kapal ng mukha mo, pera namin yan. Tapos ipapakain mo sa pamilya mo nang hindi mo pinaghirapan. Hayop ka, kapitan. Sino ka man. Di ba? Walang iya ka. Pinagpipiestahan yung pera namin. Papakahirap magtrabaho yung mga factory workers. Nagpapakahirap magtrabaho, nagbabayad ng tax. Tapos gaganyanin nyo lang. Di ba? Okay yan, tupad. Ibigay nyo sa totoong nangangailangan. Di ba? At wag na kayo mag-video-video dyan, na mag-picture-picture na kayo mismo nagbibigay. Kapal na mukha nyo. Ginagamit yung pera namin para magpasikat kayo. Di ba? Ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Isa pa tong si Gila Garcia, eh. Ginagamit yung DSWD para magpasikat. At ganun din si Abit Garcia, ganun din. Pati yung kapatid na gobernur. Ganyan din ang ginagawa. Gusto niyo ebidensya? Meron ako ebidensya. Na nagpapapicture sila kasama yung mga goods ng DSWD. Tama ba yun? Mali yun. Pera natin yun, eh. Hindi nila pera yun. At yung sinasahod nila, pera din natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, alipin natin yung mga yan. Public servant ka, eh. Diba? Tayo yung boss. Ayan, text si Anthony Galorpo. Kumusta ka na dyan? Kagawad. Konsehal Anthony Galorpo. Yan. Dalhin natin yan. Napakagaling po niyan. Napakatalino. Si The Big Boy Galorpo. Ayan. Pangalan niya, Anthony The Big Boy Galorpo. Ayan. Napakabait pong tao. Matulungin. Pero hindi naman kailangan ang pagiging matulungin ng isang kandidato or ng isang na public official, natural na po 'yan. Pero ang tanong, alam ba niya yung magiging trabaho niya pag siya ay nanalo? I think si Galopro alam niya magiging trabaho niya. Gagawa ng ordinansa. Yan po talaga yung mandato nila. Hindi nila mandato na tumulong ng tumulong. Tandaan po natin yan buksan po natin yung isip natin. Gamitin po natin yung critical thinking natin pagdating sa mga kandidato. Okay? Hindi porket nabigyan tayo, natulungan tayo, iboboto na natin. Hindi ganon. I-profile pa rin natin sila. Magkaroon pa rin tayo ng profiling. No? At alamin po natin yung pagkatao nila. Kung sino ba sila. Ngayon, after po nito, sa susunod, yung mga kandidatong konsehal naman ang pag-uusapan natin. Okay po? So, sa ngayon, salamat dahil medyo marami pong tumambay ngayon dito sa aking page. At sana po pakishare po nitong video para naman po ma-inform din yung mga kababayan natin, yung mga kamag-anak nyo, yung mga kapitbahay nyo. Pakishare naman po itong live natin. Okay po? So hanggang doon lang naman tayo. Siguro naman, nalinawan tayong lahat kung sino talaga ang dapat na nating iboto at iupo sa susunod na eleksyon. Okay? So sa susunod,
Yung mga konsel naman ng bayan, ang ipo-profile natin. Pag-uusapan natin at kikilatisin natin mga credible baga sila. Okay? Mahaba-habang investigasyon kasi, kaya inuna ko na itong 4. Mahaba-habang research po kasi yun. No, aalamin ko kasi kung ano yung mga nagawa nila, yung mga nakaupo ngayon, at saka yung mga tatakbo. Hindi ko pa masyadong kilala pa. So, kailangan ko pa silang isa-isahing i-research. Okay? Mahirap kasi tayo maglabas ng fake news. Kagaya ng ginagawa ng Maribeles Freedom Wall kuno. Pero Maribeles fake news wall po yan. Huwag po kayo maniniwala sa hayop na page na yan. Puro pagtatanggol lang sa mga tiwaling politiko ang ginagawa niyan. Puro pagtatanggol lang. Hindi po para sa bayan ang ginagawa nitong Maribeles fake news wall. Para po sa sarili lang nila. Kasi nababayaran sila. Dito wala akong bayad dito. Mamatay man ako. Ito binabayaran dito. Gusto ko lang po kayong tulungan na pumili. At gusto ko kasi na maging maayos yung bayan natin. Mawala yung mga illegal mining na yan. Diba? Yung illegal quarrying na yan, mawala. Yung demolisyon ng mga bahay, mawala. Maging kampante tayo sa mga tinitirahan natin. Yun po ang gusto kong mangyari. Wala po akong planong tumakbo. Wala po. Promise, wala po. Pero ayoko magtapos ng salita. Sa mga susunod na panahon, malay natin. Baka sakali. Pero, sa ngayon, wala po sa isip ko yan. Mas nakakatulong po kasi ako sa palagay ko sa ginagawa ko ngayon. Okay? So maraming salamat po sa inyo muli isang magandang gabi sa inyo lahat. At siyempre, huwag natin kalilimutan, minsan lang tayo mabubuhay, piliin natin maging tama at mabuti. Maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat. Bye-bye.